Kasi po, talaga namang nanalo po si General Torre, no? Nakapuntos po si General Torre. Panalong panalo, 100% panalo, no? Si General Torre. Grabe mga kaibigan, talagang ang galing ng ating general, no? Okay, ang galing po ni General Torre. Yan, palakpakan natin. The champion, General Torre, no? Champion po talaga siya. Yan. Wala na tayong masabi sa tapang ni General Torre, no? Mga kababayan. Okay. So ito, natuloy rin mga kaibigan, no? Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, talagang tingnan natin si Barbie. Barbie. Tingnan po natin yung post ni Anthony Comedia. Sabi po ni Anthony Comedia, Barbie, a man with many words, but never a man to his word. Uy, ang ganda nun ah. Ang ganda ng post ni Anthony Comedia. Sabi niyo, Barbie, a man with many words, but never a man to his word. Oh, galing na to. Anthony Comedia, sino ba to? Si Anthony Comedia. 47K followers. Hindi kaya si Anthony, hindi kaya to si Tonying, no? Ang ganda ng post niya. Tama yun. Tama yung post, yung kanyang yung kanyang sinabi, no? Okay. So pag-uusapan natin yan mga kaibigan na. Kasi po, ito pong si Baste ay nagsabi na hindi naman daw niya hinamon itong si General Torre, no? Hindi daw niya hinamon si General Torre. Ang sabi po ni Baste, okay, tingnan po natin mga kaibigan, hindi daw niya hinamon, sabi po niya. Okay. Tingnan natin, Ito. Ang sabi po niya. Hindi daw niya hinamon, no? So, ito. Yung sinabi niya, hindi daw niya hinamon si General Torre. Grabe talaga mga kaibigan, no? Okay. Ang sabi po niya, sa kabila ng nakatakdang charity boxing match ngayong araw ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte at PNP Chief Nicolas Torre, iginiit ni Duterte na hindi niya hinamon si Torre. Gayunman, handa pa rin umano siyang harapin si Torre sa ibang araw. Napakaduwag, hindi daw niya hinamon si Torre. Pagkatapos harap daw siya sa ibang araw. It's now or never, di ba? Sabi nga ni General Torre, kung maloko mo man ako isang beses lang. Kung pangalawang beses at naloko mo pa ako, aba, siya daw ay parang eng-eng na siya kapag naloko pa siya ng pangalawang beses. So, sabi po ni General Torre, lokohin mo na lang yung mga followers mo. Kasi sanay naman sila na, di ba? Sanay naman sila na niloloko di ba? Yan. So, sabi niya sinabi lang naman daw niya na pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon. Pero may ebidensya na siya ay naghamon. Meron pong video na siya ay naghamon. Mamaya pakita natin yan Samantala po mga kaibigan ay nakalipon na po ng 20 million in cash si General Torre at ng mga goods na ibinigay po sa Baseco at sa iba-iba pang mga nasalantang bagyo. At yung 20 million in cash ay ibinigay naman din po sa DSWD, sa Red Cross at iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagtulong sa mga Pilipino. So mga kaibigan,
Makita natin yung ano yung video na siya ay naghamon. Grabe. Sinungaling. Sabagay, wala naman tayong maasahan sa mga 'to, sinungaling naman talaga yung mga 'yan, 'no? Sanay na sila sa pagsisinungaling. Sanay sila. We have the position pero kasi matapang ka lang naman, we have the position pero suntukan tayo, ano po makaya kita? Hindi daw siya naghamon. Nagsabi ni Baste, hindi daw siya naghamon. Kaso merong katibayan. May katibayan na naghamon siya kay General Torre. Ito ang katibayan. Ay, nako, talaga naman. Bakit ba kailangang laging nagsisinungaling ang mga Duterte? Pwede namang magsabi ng totoo, di ba? Halimbawa, hindi siya pumunta, pinagtatawanan siya ngayon ng taong bayan. Pwede naman siyang mag-apologize. Sabihin niya na nag-apologize siya dahil nagkamali siya, na hinamon niya yung isang general, isang PNP chief, na sabihin na niya ang totoo na hindi niya kaya, na naduduwag siya, na wala siyang bulls para lumaban sa isang general. Sabihin na lang niya ang totoo. Alam mo, hindi naman masama ang magsabi ng katotohanan, hindi naman masama ang mag-sorry, no? At magsabi ka ng katotohanan. Kaysa yung magpalusot ka na naman na hindi daw niya hinamon si General Torre, ha? Take note, ha? Hindi daw niya hinamon si General Torre. Ayan, ayan, di ba yung pinakita ko sa inyo kanina, nag-video, na hinamon niya mismo si General Torre. Pagkatapos sasabihin niya, hindi niya hinamon, parang tatay niya. Sabihin na, bangag daw si PBBM, na si PBBM daw ay bangag. Pagkatapos, sasabihin bigla na, wala akong sinabi. Wala akong sinabi na bangag si Marcos. My God, parang katulad ng ate niya. Maganda i-compile to, i-compile ko to. Yung ate niya, di ba, nagsabi na ipapaano daw niya, papaganon daw niya si PBBM, si Elisa, at saka si Speaker. Pagkatapos nung kinasuhan na, ano sabi? Sabi niya, wala akong sinabing ganyan. Wala akong sinabing assassin. Wala akong sinabing na nag-hire ng assassin. Di ba? Pagkatapos niyang bantaan si PBBM at nung galit na sa kanya ang mamamayang Pilipino, ayun, at siya ay in-impeach na. Anong sabi? Wala. I never said that. Wala akong sinabi na nag-hire na. Wala akong sinabi ganyan. Sila lang may sabi niyan. Tatak Duterte. Sinungaling, walang paninindigan, walang prinsipyo. Di ba? Tatak Duterte. Sinungaling, walang paninindigan, walang prinsipyo. Yung tatay niya, ano pa? Hinamon si Carpio, debate daw about West Philippine Sea. Kung sinabi ni Carpio, sige, debate tayo. Biglang ayaw. My God. Ano pa? Yung tatay pa niya, mag-jet ski. Pagkatapos nung presidente na siya, ay, mga TANGE pala kayo eh. Bakit kayo naniwala? Nagbibiro lang ako. Walang prinsipyo, sinungaling, Tatak Duterte. Sinungaling, walang prinsipyo, walang credibility. Ngayon naman, yung anak naman niya,
yung bunso. Naghamon. Naghamon na suntukan daw. Pagkatapos, anong nangyari? Hindi pumunta. Natakot. Pumunta sa Singapore para magtago. Naniwala ka ba dyan na talagang naka-schedule yung oras na yan para siya umalis? Hindi ako naniwala dun. Maaring gusto niyang magbakasyon. Wala pa siyang petsa. Pero nung dumating yung hamon niya at tinanggap, umasa si General Torre, naisip niya, ay, ngayon na lang tayo magbakasyon. Mag-impake na kayo ng mga damit niyo. Ngayon na tayo magbakasyon para makatakas. Di ba? Yan ang iniisip ng tao. Kahit na magsabi siya, kahit ano pa ang kanyang i-reason out, yan ang nasa isip ng tao. At hindi niya mapipigilan ang mga tao na isipin na yan ang dahilan ng kanyang pag-alis. Dahil siya ay nagtago. Yan ang iisipin ng mga tao. Diba? Yan po mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Ang sabi pa ng isang netizen, Baste, nagtago sa parlor. Sabi ng isang netizen na narinig na sumigaw sa video habang nasa ring sa General Torre. Maraming ang netizen ang kumukutya ngayon at ginagawang katatawanan si Baste. Matapos nitong hindi sumipot sa charity boxing nila ni General Torre. Galit na galit yung mga DDS. Iyakan ng mga DDS. So, pakita natin to. Iyakan sila no? Ito. Ito po mga kaibigan. May nagtanong na General Torre, halimbawa maghamon ulit si Baste. Kakasaka ba ulit? So tingnan natin yung sagot ni General Torre. Ay nilagay dito at nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito at I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin yun. Pero I don't think really that there's logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam niyang niloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila at tuwa naman sila niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo sali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, kasi na ito na po yung importante sa I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Oh, di ba? Kumbaga, parang gustong sabihin ni General Torre na naloko mo na nga ako ng isang beses. Sabi mo,
Sabi mo, naghamon ka ng suntukan, naloko mo na nga ako ng isang beses. Biruin mo mga kaibigan ha. Grabe po yung ginawa ni General Torre, mga kaibigan. Nag-workout siya. Nag-workout si General Torre. Tumakbo siya sa grounds ng PNP 10 times habang bumabagyo. Ang lakas ng ulan. 10 times 10 times. Mabuti hindi nagkasakit. Mga kaibigan, 57 years old na yun. Magsi-senior citizen na yun. Pangalawa, nag-gym. Kung ano-anong mga pinagkagawa sa gym na talaga namang para sa isang 57 years old. Ako nga nakikita ko siya na nag-gym, parang medyo medyo parang natatakot ako. Baka mamaya anong mangyari dito, no? Tapos mga kaibigan, bukod sa nag-jogging, kung ano-ano pang mga, yung kanyang mga training, mga kaibigan, yung sa boxing. Grabe ang ginawa na preparation ni General Torre. So makikita natin dito na seryoso talaga. Pagkatapos, yun na, marami ng mga nag-offer. Ayan, nag-offer ng Rizal Memorial, Rizal Coliseum, no? Ano ba? May mga nag-offer na magbibigay ng ganito, magdo-donate ng ganito. Ang dami, palikom ng 20 million. Biruin mo ha, 20